Ito mga kababayan mukhang magkakaroon ng diumano'y matinding tensyon bukas sa Senado. Ito'y matapos sabihin ng bagong Chair Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo na i-move daw niya ng Lunes ang talakayan, habang nanindigan naman ang majority na sila SP Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta na itutuloy nila bukas ang pagdinig ng Blue Ribbon, kaya medyo magulo ito mga kababayan. Samantala tila naguguluhan naman ang taumbayan sa magkakasalungat na pahayag ni na Senator Erwin Tulfo at Pampilo Lacson. Ito'y matapos sabihin ni Tulfo na still the Senate President pa rin daw si Senator Alan Peter Cayetano, kung saan taliwas yan sa naging pahayag ni Senator Lacson, at ayon sa kanya, hindi na Senate President si Senator Cayetano. Nakakahilo nga po itong pahayag ng dalawang senator. Samantala, dalawang mga veteranong abogado ang nagsasabi na labag sa 1987 Constitution ang pagkatalaga ni Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Panoorin. Sitwasyon sa Senado ngayon, kung totoo nga na nagkaroon na ng session at yun nga yung balita at nagkaroon ng eleksyon ng panibagong liderato at nailig nga raw si Senator Sherwin Gatchalian. Ano ang basihan nito? Maliwanag kasi ang provision po ng saligang batas under Article 6, Section 16 na the Senate and the House of Representatives can elect its leaders by a majority of all its members. Importante yung salitang all. No? Ayan ang provision ng Section 16 na Article 6 ng ating saligang batas. So, pag sinabi mong all its members, there are 24 members. Majority of all its members, 13. Absolute majority ang tawag natin dyan. Sa determination of quorum, iba rin pong provision yan. Yung susunod na paragraph, nakalagay dyan that each house may by a majority of each members can conduct business for purposes of its day-to-day operations. So yung determination of quorum will only require majority of the members, meaning to say who are here in the Philippines. Yung election ng Senate President, it requires majority of all its members. Kung totoo nga na pinalit ng Senado si Senator Sherwin Gatchalian, ay violation po yan ng provision po ng Article 16, Article 6, Section 16. Hindi mo pwedeng may apply yung kaso ng Avellino versus Cuenco kasi yun ang binabanggit eh. It is a 1949 case at doon sa provision ng 1935 Constitution, yung election ng Senate President, wala pong nakalagay na all its members, kundi majority of the members thereof. So, yung Avellino versus Cuenco, kaya 12 yung nag-elect, natanggal si Senator Avellino at naipasok na bagong Senate President si Senator Cuenco. Kasi isa sa mga senador noon, si Senator Tomas Confesor, was out of the country. So practically, 23 lamang yung senators na nasa Pilipinas at that time. Yung isa pang senador ay nasa hospital. He was indisposed, si Senator Vicente Soto Sr. na wala doon din sa session. So yung 12 na Nationalista Party senators under the leadership of Senator Mariano Cuenco ay nag-convince sila at nag-elect sila ng Senate President at nailik nga si Senator Cuenco. Nakarating yan sa Korte Suprema yung kaso na yan at pinaliwanag ng Korte Suprema for purposes of determining a quorum to transact business, what is required is majority of the members of the Senate. At dahil wala pong provision tungkol doon sa majority of all its members to elect the Senate President, yung pagka-elect ni Senator Cuenco ay tama, sabi ng Supreme Court. Kasi yun ang nakalagay sa saligang batas, yung interpretation under the 1935 Constitution. Pero under the 1987 Constitution, maliwanag na majority of all the members of the Senate. So 13 votes ang kinakailangan yan. At ito ngayon, paano yan? Tama ba yung ginawa ng Senado na nag-convince sila at gumawa ng kanilang mga business doon sa Senate? I don't think so kasi even in the determination of quorum which says that the Senate by a majority of the members thereof, hindi rin sinabi na all its members, majority of the members thereof can constitute a quorum. Ibig sabihin, ilan ba yung members ng Senate na nasa Pilipinas? Ay ang nasa Pilipinas, I think there are still 24. Kahit na yung isa ay hindi mahagilap at yung isa ay nakadetain, still they are members of the Senate. Wala namang information na nagsasabi nagkakap
sabing si Senator Bato de la Rosa is already out of the country. Kasi pag out of the country na yung isang senador, he is beyond the jurisdiction of the Senate. He can no longer be compelled to attend the session. Nakalagay din sa Constitution kasi that compulsory process may be effected by the Senate in order to compel the attendance of the members thereof for purposes of determining a quorum so that it can transact business. Since all the members of the Senate are still in the Philippines, to determine the existence of a quorum, you need also 13 because there are still 24 senators in the Philippines right now. So sa tingin ko, questionable yung naganap na session kanina at yung pagka-elect ni Senator Gatchalian, whatever position he was elected at, ay violation yan ng ating 1987 Constitution. Attorney Rowena Guanzon. Attorney Guanzon, magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Glenn. Opo, si Jen po ito, no? Kasama ko rin si Kuya Benny. Napanood nyo ba yung nangyari sa Senado? Kayo po, personally, ano reaction ninyo? Ang sinasabi ng grupo ni Win Gatchalian na may majority na sila dahil sumama sa kanila si Senator Escudero. Yes po. Ang nakalagay sa konstitusyon, the quorum shall a majority of the 24 members of the Senate shall constitute a quorum. Kasi wala namang namatay sa kanila, di ba? Opo. So 24 sila. Sa ang 12, hindi po yan quorum. Yung ginagamit nilang decision ng Supreme Court na Abilino versus Cuenco na sinabi nila ay 12 ay quorum dahil po noong panahon na yan na habla si Abilino versus Cuenco na kinuha ni Cuenco yung pagka-Senate President, yung panahon po na yon si Senator Tomas Confessor ay nasa abroad. Kaya po sinabi ng Supreme Court na 23 lang sila. Because at that time, nasa abroad outside the jurisdiction ng Pilipinas ang isa, si Senator Confessor, and cannot be compelled to attend that Senate session. Ibig sabihin po, ang tanong, hindi po applicable yung Abilino versus Cuenco na decision. 12 lang sila doon kasi may nag-abroad. So 23 lang sila. Ang majority 12 doon sa Abilino versus Cuenco. Pero dito sa kanila ni Win Gatchalian, yung 12 ay hindi majority dahil wala namang nag-abroad, walang namatay, at walang vacancy. Ang daming mga galing na abogado dyan. Si Kiko Pangilinan, abogado dyan sa kanila eh. Pero gagamitin lang talaga nilang Abilino versus Cuenco. Ewan ko ba, pakapalan na lang. Ewan ko, lahat ng pinag-aralan natin dito parang mapupunta lang sa basura dahil napakagaling naman itong grupo ni Gatchalian. Pwede ba itong question? Ang 12 ay hindi majority ng 24. Opo. Ang 12 ay 50% ang nakalagay sa Constitution. Quorum shall constitute 50% plus 1, which is 13. Now, the Supreme Court might consider that a different number, different from 24 to determine the quorum if there is a vacancy. For example, may namatay na may na-suspend na senador. Kahit si Senator De La Rosa ay wala dyan, absent siya, walang vacancy. Kahit si Senator Ejercito nasa jail, walang vacancy. In fact, ang mga staff nila ay nagre-receive ng salary sa Senate because at any time, someday they might come back. Senator Estrada might get acquitted. Senator De La Rosa might decide to go back. So, There is no Attorney- vacancy. So, Therefore, the 24 is still the number to count for the majority, which is 13, hindi 12. So, attorney, sa nakikita niyo pong situation ngayon, si Benny Antiporto po ito, sa nakikita niyo pong situation ngayon, malaki ang posibilidad na aabot po ng Korte Suprema itong bagay na ito kung Aabot sakaling hindi talaga. po nila masettle ito. Aabot talaga. Mhm. Aabot talagang Korte Suprema dapat. Kasi gaya rin mo Kasi- ng sabi ng iba abogado na hindi naman po kinwestiyon yung quorum kanina kung habang nagkakaroon ng proceedings dahil nandun din naman daw po si Chis Escudero. Bakit? Nasa kamay ba ni Chis Escudero ang pagka-question dyan? Mhm. Bakit?
Bakit? May rule ba na kailangan i-questionin ang quorum? Dapat alam ng bawat senador kung ano ang quorum. Ano ba sila? Di sila nag-aral? Lalo na si Atty. Pangilinan na abogado siya. Magbasa naman kayo ng Abilino versus Cuenco. 23 lang ang bilang doon ng Supreme Court on a motion for reconsideration because Senator Confessor was abroad. There is no vacancy now. Even with Bato de la Rosa absent, even with Jingo Estrada absent because he's in jail, their offices are not vacant. Ilang ulit sabihin, pero kung gusto talaga nilang gawin, ginagawa nila kasi BBM gang na sila. Ano bang kinatatakutan nila dyan? Ang Senate Blue Ribbon Committee? Bakit? Bakit? May mga magsasabi ba dyan na ilan sa kanila ay nagkamaleta din? Ano ang napakamahiwaga dito sa Senate Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta na lahat na lang ay ginagawa nila para ito ay hindi matuloy? Lalo naman pag hindi nila tuloy, ay ang mga tao naman ay lalong nagdedemand ngayon na ibuksan niyo yung Senate Blue Ribbon Committee na yan at wag na si Ping Lacson ng chairman dyan dahil nung siya ang nag-chairman, wala namang nangyari. So, Yan lang po ang masasabi ko dyan. paano po natin pala Para tatratuhin? sa akin po, ang opinion ko, Opo. Attorney, tatanungin ko. araw din ako ng batas at nagturo. Opo. Hindi ba sa quorum nila? Senate President Alan Peter Cayetano should go to the Supreme Court. Thank you very much.